Hiwalay pa ng pamimigay ng medical and food aid na kinukuha raw sa confidential funds. Wow. Halimbawa, noong February 6 to March 29, 2023, halagang 42 million in medical and food aid was given using confidential funds, while another 40 million noong April 25 to June 30, 2023 ang pinamigay kuno gamit ang confidential funds na hindi dumadaan sa regular na proseso ng procurement at aid distribution. Walang tamang proseso, ano? Oh. Kinalaunan, ating natuklasan ang nakababahalang paglustay ng confidential funds ng Office of the May sinasabi sila, clear daw ho sa COA, mga kababayan. Alin ang clear? Yung 400 plus? Yung 400 plus na na pangalan na walang pagkakakilanlan? Yun yung bumalandra sa atin sa balita ngayon, no? 400 plus ng mga pinagsusulat ng OBP doon sa resibo. Walang mga pagkakakilanlan. At may nagsabi na fake news yung sinasabi nyo na clear sa COA, ha? Vice President at pati na rin ang Department of Education. Nakita natin na nababalot ng secrecy and lack of transparency ang paghawak ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong sekretarya pa nito si Vice President Sara Duterte. Sobra, mga kababayan. Lahat po ng katanungan na sa tingin nila maliligwak sila, ano ginagawa nila? Iniiwas po nila. Yung masusukol na, malapit ng masukol, si Acosta. Dahil si Acosta nakikipag-ugnayan. Talagang sinasabi yung mga sagot. Kaya nga dyan po bumalandra yung pangalan ng Latchika. No? Si Kernel Latchika. Dahil kay Acosta. Yung masusukol na mga bossing, ayun. Sumakit na po ang dibdib. At alam nyo, ang sabi ng Vice Presidente, baka mategi na po kapag ka inimbitahan pa si Acosta. Biruin nyo yun. Kasi alam niya, matitimbog sila dahil kay Acosta. Kabado si Acosta sinasabi yung mga katotohanan Kaya, banta ng Pangulo, ng Vice Pangulo, pag pinatin nyo pa yan, baka kayo pa ang may kasalanan. Diba? Baka pag nategi yan, kayo pa ang may kasalanan. Biruin nyo yung pangungonsensya, no? Huwag lang mapa-attend ulit. Ang confidential funds na inilagak sa kanila noong taong 2022 at 2023 for OVP at 2023 for Department of Education. May mga resource persons tayo noon na hindi sumisipot o sinasabing wala silang personal involvement o participation. Mayroon ding ayaw naman mag-take ng oath upang magsasabi ng pawang katotohanan lamang. Si Vice Presidente yun, ano? Ayaw mag-oath. Ibig sabihin, hindi siya sigurado kung mga katotohanan yung kanyang sasabihin. No? Or, natatakot siya kasi yung mga sasabihin niya, mga kasinungalingan. Pag nag-oath siya, yari siya. Sa committee na ito, hindi exaggeration na sabihin na tayo ay dumaan sa butas ng karayom at napakadaming roadblocks. Saglit lang po, sabi ni Sir Federico Paredes, bitin kung hindi maging resource person sila Chika. Ang sagot daw po dyan, Sir, ipinasa na daw po nila sa AFP yung pag-iimbestiga kay Latchika. Para umabot tayo sa puntong ito. Ngunit unti-unti, sa pamamagitan ng ating masusi at porsigidong pagtatanong at sa paghahanap ng mga facts at ebidensya, ay ating natanggal ang secrecy na nagkukubli at nagtatago sa katotohanan. Correct. Kaya lang kapag kayong talagang sukol na sila, bigla na silang bumabanat ng mga may sakit na Nasusuka, hindi na makahinga, susugod na sa ospital. Ganun ang naging style ho nila, mga kababayan. Na ang akala ho nila, mga bossing, nakaligtas sa mata ng bayan yun. Akala nila, nauto natin yung taong bayan. Napamukha natin na talagang merong mga sakit. Hindi po naman sila pinapaniwalaan, mga boss. Sa kung ano ba talaga ang nangyari
at kung saan o kanino napunta ang pondo ng bayan. Ito po ang money trail ng confidential funds ng OVP at DepEd Ayan. based on the testimonies of Special Disbursing Officers Madam Gina F. Acosta ng OVP at ni Si Acosta po, yung kumbaga hindi na daw po makahinga. Ginoong Edward Fajarda ng DepEd, the money trail of the confidential funds for both agencies looked exactly the same. Mm. First, after finishing all internal financial processes and documentations and securing all required signatories in the disbursement vouchers, including Sasa niya. Sabi ni Matet, paano mo sasabi na bayad ang mga nagmamahal kay PBBM Aber? Akala po kasi nila, madam, no? Akala nila, kagaya natin sila. Na sila nga pumapatos, 500. 500 daw po ang asking price. Makakarating sa kanila, 200 lang. Diba? Sa kanila, merong mga video na nakita, kala mo ng mga nagwe-wetting doon sa EDSA, nagsusulatan pa ng ganun. May tagto 200 pa. Yung sinasabi po nilang mga bayad-bayad dyan, may naipakita ba yung mga ebidensya? Wala. Ngaungawan lang po ng ngaungawan yan. Di ba? Kasi po, ugali na ng mga DDS yan. Simula kay dating Pangulong Duterte. Fake news din yun si dating Pangulong Duterte. Yun ang puno ng fake news sa Pilipinas, mga kababayan. Bakit? Masasaktan kayo, mga DDS. Na sinabihan kong fake news si dating Pangulong Duterte. Akalain mo ba naman, ipinangangalandakan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulo? Mismong sa bunganga ni dating Pangulong Duterte galing yun. Napatunayan ba? May naipakita bang ebidensya? Wala. Lahat ng ahensya, PIDEA at PNP, lahat nagsabi wala. Di ba? Ano matatawag mo kay dating Pangulong Duterte? Di hari ng fake news din. Di ba? Yung bayad sa mga BBM, addictive hanggang December 31 na lang po sa inyo. BBM, resign. Jesus. Mas malapit yung yung impeach Sara Duterte. Yun ang mas makatotohanan. Kesa doon sa sinasabing BBM resign. Anak ng tinapa, paano mo paparesign yung isang pangulo kung lalabing 7 lang doon na nasa EDSA? Di ba? Lalabing 7 o nadagdagan ng konti. Bakit? Napangakuan ng 500. Magkano binigay? 200 daw. Sabi, di ba Ram J? Nabalitaan mo yun, Ram J? Si Baugbog, nasan? Vice President Sara Duterte herself, the SDOs received the land bank checks representing the confidential funds for each quarter. Malalaking halaga po ang mga ito. 125, 125, 125, 125. Mga bossing. Yung unang 125, 11 days, ubos. Yung pangalawang 125 million, 51 days, ubos. Yung pangatlo, 66 days. Yung pang-apat, 79 days. Dumako naman doon sa Department of Education. Ilan days lang din mga kababayan. Sa OVP pa lang, nakakuha sila ng 125 million bawat quarter simula nung 4th quarter of 2022 hanggang 3rd quarter of 2023. Dami, Sa DepEd naman, 37.5 million kada quarter for 3 quarters or a total of 112.5 Kaliwat kanan, meron sa OBP, meron din sa Department of Education, mga kababayan. million. Saan ka ba? So matotal, 612.5 million po lahat. The SDOs themselves are the payees in this quarterly. Biruin mo, mga bossing, kung isa ka sa DDS, sumasampal na sa mukha mo, itong mga ito. Yung mga pag-iimbestiga, Tapos sasabihin mo pa din doon sa mga pro BBM
doon sa mga nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno, sasabihin mo pa din, pinupolitikan nyo lang kami. Pinupolitikan nyo lang yung mga Duterte. Sumasambulat na ho sa kanila, mga kababayan, yung mga pagpapaliwanag, hindi pa din ho maintindihan. Eh bakit? Eh kung yung sabi ko nga sa inyo, kung yung simpleng pangarap at pangako, hindi nila alam kung ano pagkakaiba nun eh. Aasa pa kayo na maiintindihan nila tong mga to? checks. Oh. The next step was for the SDOs to encash the confidential funds checks. Sabi po ni SDO Edward Farda, pina-encash po niya ang bawat isa nung tatlong 37.5 million checks Oh. sa Land Bank Dex branch, cold cash. Nilalagay sa 2 duffel bags at isang backpack. Uy, Arnel de la Peña, sinasabi mo magnanakaw talaga mga Duterte sa COVID pa lang, dami na lang ninakaw. May sagot dyan sa iyo si Ipe Salvador. Sabi ni Ipe Salvador, walang magnanakaw sa Duterte. Sabi ni Ipe Salvador yun, ha? Si Ipe Salvador, hanapin niya natin. Pangilan ba si ano? Ayun! Nandun pala si Mikael. Oh. Philip, Mikael, Ipe, Salvador. Pangilan? Pang number 21. Aba, nakita mo, naungusan pa. Naungusan pa si ano, Marcoleta. Si Marcoleta, ilan? 22, pang 23. Oh, si Ipe, na hindi naman abogado, na tanging ang gagawin lang ipagtanggol lang dating Pangulong Duterte, 21. Oh, nandiyan na po yung kaibigan natin na si Banat Boy. Sasabihin sa akin nito, Boss Mark, nanonood ako sa iyo habang natutulog. Hindi kasi, mga boss, eto, kapag katanghali kasi dito sa amin, normally, may 3 taong gulang na bata di ba? Sinasabayan ko ng tulog yun. So ngayon, habang si Banat Boy, talagang inaabangan ko po yung live niyan, mga bossing no? Inaabangan ko yung live niyan. Yung cellphone ko nandito sa gilid ng tenga ko hanggang sa makatulog na ako noon, mga kababayan. Kaya kung iniisip ni Banat Boy, sira ulo tong si Boss Mark pampatulog ako. Kumbaga, nakikinig ako hanggang sa makatulog na ho ako noon, mga kababayan. Yun. Pero talagang inaabangan ko po yung mga live niyan. Araw-araw, no? Nakakabwisit nga ako kapag kayong sasabihin, wala pong live ngayon. Kasi $700 na po ang kinita. Joke lang. Hindi kasi alam nyo naman po busy tao din po yan si Banat Boy. Suportahan nyo po yung channel ni kapatid na Banat Boy. Ayan, mga kababayan. Kung gusto nyo tawanan tungkol sa politika, dumako lang po kayo dyan. Okay, balik tayo kay Philip Salvador. Number 21. Wala talagang kapupuntahan yung mga bata ni Digong, mga kababayan. Mukhang talagang mas malapit na po yung sinasabi na sa next year ang impeachment, no? Sa next year ang impeachment. Ikaw, totoo na vlogger, yung iba, sinungaling. Salamat po, Arnel de la Peña.